Magandang hapon. Ladies and gentlemen, presenting to you the fake congressman, Benny Abante of 6th District of Manila. Ito yung congressman na hindi nanalo sa eleksyon. Second placer lang siya sa kalaban niya si Joey Oy, pero ginawa niya ng paraan na ma-disqualify si Joey Oy at ginawa niya ng paraan na maupo siya bilang congressman kahit bawal na sa utos ng Constitution at ng Supreme Court natin at kalalabas lang ang utos niyan bago siya maging congressman at sinasabi ng Supreme Court, walang sinumang second placer ang maaring umupong congressman kung ma-disqualify ang winner. Okay? So kaya yung vlog kong ito ay dinedicate ko kay Congressman, fake Congressman, Namo Congressman, Benny Abante. Namo Congressman. Ang kapal ng mukha mo, Benny Abante. Ginamit koneksyon mo kay Martin Tambaluslos para ideklarang nanalo kahit talo sa eleksyon. Nag-utos Supreme Court, bawal second placer, pero ipinalusot ka ni Erwin Garcia. Kaya ang baho ng inyong pangalan. Namo, 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 namo Congressman. Namo, namo, namo Congressman. Si Benny Abante, walang kwentang obispo. Ayan. Introduction lang yan, ha. Kinumpos kong kanta yan para kay Benny Abante. Ang peking congressman, Namo Congressman. No, ngayon, ladies and gentlemen, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung sinasabi ni Benny Abante na dapat daw imbestigahan yung sinungaling na nakakulong na kidnapper na si Ramel Lagunoy Madriaga. Talagang ito ay talagang wala ka sa rason, Mr. Benny Abante. Okay. Pakinggan ko naman ang kanta lang. Okay lang. Okay, ngayon diretso tayo. Natandaan natin na may pinalabas na si Trillanes gamit si Montolpo. Pinalabas nila yung may nag-affidavit ko na isang bilanggo sa Taguig. Nakabilang ko siya roon sapagkat hinuli siya ng July 13, 2023. Sasalang pagkidnap kay magpipinsan na si Mark at William Lu. Kinidnap niya ito noong June 3 sa Tondo, Manila. At ang pinakamatindi dito, ang kinidnap niya na Chinese-Filipino ay mga kliyente pa niya. Siya ay may security agency na piki. Walang lisensya. Pero nag-alok siya ng VIP security escorts. At yung mga taong nagbabantay kay William at Mark Lu
ay mga tao niya na binigay niya bilang VIP security officers. Akalain mo. Kung sa ilong mo pa, inunay niya. Yung sarili niyang ginagwardyan, siya mismo nagkidnap. Grabe ito si Madriaga na to. Si Ramel Madriaga. Ramel Lagunoy Madriaga. Siya po ay nasintensya noong 1997 ng kidnapping. Pero dahil sa ka-teknikalidad, ay noong 2003, inabsuelto siya ng Supreme Court. So nakalaya siya. Tapos, itong July 13, 2023, ay inaresto siya dahil sa kaso sa warrant of arrest na ilabas ng Manila RTC noong 2022. Sapagkat siya ang itinuro kanyang mga tauhan ang kumidnap sa magpipinsan na si Mark at William Lu. Ang siste, gumawa siya ngayon ng affidavit na sinasabi niya na siya ay naging aide ni Sara Duterte. Mula nung, pati akto sinasabi niya ng mayor pa doon si Sara Duterte, naging katulong na siya, kinuha siya na intelligence officer ni Sara Duterte. Yan ang sabi niya. Tapos sinabi niya nung nanalo na si Sara Duterte, ay nagiging bagman siya. Siya tagahatid ng pera at ang perang tinutukoy niya daw, ito daw yun yung pera galing sa confidential fund ni Sara Duterte. Ang tanong, di ba, ang confidential fund ay nilabas noong December 20. Kasi 11 days eh. So December 20, 2022. So kung nilabas, December 21, kailangan ubusin. Kailangan i-obligate. Sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin na July o June, December 31, 2022 ay dapat igasta lahat. Ang kailangan lamang dito, i-obliga muna pambayad, pwedeng bayad advance. Tapos, ito po ay binigay ni Bongbong Marcos kay Sara noong hiningi ito dahil August pa lang, 2022, nanghingi na si Sara Duterte sa kanya ng pundo para sa kanyang confidential projects. Ang confidential projects ni Sara Duterte, kasi nilagay siya na Secretary ng Education, ay gusto niyang hanapin yung mga nagre-recruit na mga bata, mga high school na gagawing NPA, New People's Army. Nakita niya kasi na maraming teachers din na mga kaliwa, na mga kasabot, na mga NPA at nagre-recruit ng mga high school students. Lalo na mga high school na junior high school saka senior high school. Yan ang pakay niya. Well, hindi ko na alam kung talagang ginasta niya o hindi sa tama yung pera na binigay noong tinanggap ng opisina niya noong December 20 at naubos na obliga noong December 31. Ang ibig sabihin ng naobliga na ipangako na. Hindi ibig sabihin na binigay kagad. Pero kung 125 million lahat yun, kung titingnan natin, 11 days. So, 125 divided by 11, that is about, titingnan natin, 125 divided by 11, so may 0, mga 11.333 million pesos kada araw kung araw-araw gumasto at pare-pareha ang kada araw na paggasta. So, kaya dyan, sabi niya, siya nagbagman daw at siya naghatid-hatid ng pera. Tanong, pwede ba mangyari yan? Sa tingin ko, pwede mangyari, pero halos imposible. Bakit po? June 3, 2022, ay nangidnap siya. June 4, 2022, sinumbong siya ng pamilya ni Mark at saka ni William Lu
sa Philippine National Police, sa anti-kidnapping group. Tapos nag-negotiate pa para manghingi ng pera kapalit ng kalayaan nitong dalawang magpipinsan. At meantime, habang may kaso sa kidnapping at hinahunting siya ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group, June 19, 2022, ay nagpakita daw siya doon sa inauguration ni Sara Duterte na nagsumpa si Sara Duterte bilang Vice President sa harap ng City Hall ng Davao City. Nandoon si Madriaga. Paano nangyari ito? Ang tapang-tapang naman yan. Tapos may pinakita siyang litrato mula sa kanyang page. Ang kanyang Facebook page po ay Ramad, R-A-M-M-A-D. Tapos Riaga. Tapos das CST. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng CST. Ramad, Riaga, CST. Nakalagay doon sa page niya sa Facebook na June 19, 2022 na inauguration ni Sara Duterte bilang Vice President ay nandun siya. Paano mangyari yun? Sabi ng isang mga subscribers ko, hindi po mangyari yun. Ang nalamang yun ay pinost niya sa Facebook niya, pinatong niyang kanyang katawan. So, ginamitan ng tinatawag na Photoshop. Pwede mangyari. Pero, ang katotohanan na siya ay wanted mula noong June 3, 2022, pwede bang mangyari, ang tanong ko, pwede bang mangyari na naging bagman siya ni Sara Duterte mula 2022 hanggang 2023 at sinabi niya no yung mga pera galing sa confidential fund ay siya rin ang nagpalit-palit, nagbit-bit ng mga pera, 33 million, 35 million. Una, sino bang tao magtiwala ng 33 million, papahawakin ng tao na alam mo na kidnapper? Kaya nga siya nag-kidnap kasi wala siyang pera eh. Gusto niya kumuha ng pera, kaya siya nag-kidnap. Yan po ang katotohanan. Next na hindi ko maarok kung paano mangyari ay sabi niya January 2022 ay tinawagan din sa ni Sara Duterte para maghatid ng pera sa pamilya Santiago doon sa Jordan Plains Subdivision sa Novaliches, Quezon City. Paano mangyari yun? January 2022 naging Vice President si Sara noong noong May 9, 2022 nang nanalo siya pagka-Vice Presidente. Although kinukontra ko pagkapanalo nila ni BBM na smart magic sila nanalo. But that's another issue. Ang issue lamang natin ay katotohanan naman na umupo si Sara bilang Vice President. At hindi pa sa Vice President noong January 2022. So paano mag-isang kasinungalingan yan? Tapos sinabi niya na siya ay nanilbihan sa panahon doon na si Digong, hindi mo maintindihan anong petsa na may pogo money doon si Kinom, ay 1 billion siya na-deliver gamit ng Super Granja. Hello, magkasya bang 1 billion na malita sa isang Super Granja? So, ang tanong na yan, sasagutin natin, ipapakita ko sa inyo ang pera na dineliver ni Saldico na 1 billion sa bahay ni Romualdez. At tingnan natin kung gaano karami o kalaki ang 1 billion na maleta. Ikumpara natin sa isang granja. Kaya ito. Ito po yung mga malita-malita na mga 1 billion na maleta. Ipakita ko sa inyo kung gaano kalaking 1 billion na maleta na pera. Para mag-imagine tayo kung kasya ba sa isang Super Granja na van ng Toyota. Ayan.
Palakihin natin para mas malaki. Makikita natin. Yan dinelivery ng May 1, 2024 sa bahay ni Romualdez, 34 luggages. Yan. Sa tingin mo ba magkasya sa isang Super Granja? Pagpatong-patungin mo. Na may thinking na may upuan pa na nakalagay sa loob ng Super Granja. Ang upuan dyan mga 3 or 4 na row. So, ibig sabihin, kailangan mo tanggalin ang mga upuan bago mo maikasya yan. So, yan ang sinasabi, isa sa binabanggit ni Madriaga na kanyang ginawa. Nagbitbit siya, nagmaneho siya ng isang Super Granja na maghatid ng 1 bilyon. Tanong na isa pa, pwede bang mapagkatiwalaan ng tao ang isang kidnapper na maghahawak, magde-deliver ng 1 bilyon? Yun. Yun ang tanong dyan. Napakarami to, 29 deliveries itong ginawa ni Saldico. So, titingnan natin, manghanap tayo ng example na Super Granja na Toyota. Kung gaano kalaki, tingnan natin. O ito, ilagay ko nga yung Super Granja. Ito po ang ipakita ko sa inyo ay Super Granja. Imagine niyo kung magkasya yung 35 luggages. O, yan po ang Super Granja. Nakita nyo na? Yung 35 ba na luggages na magkasya dyan? Yan ang sunod ko na tanong. Yan kasi ang claim ni Madriaga. At King naniniwala si kaibigan ni Pastor Rodi Rabi na si Benny Abante. Naniwala. Kaya dahil daw yun, ay magpapatawag siya ng investigasyon. So yan po ang ginagawa ngayon ng fake na inamo ng congressman. So, kaya ka kinantahan ko inamo. Compose ako ng kanta para sa kanya. So, yan lang po ang aking, ipalabas ko ngayon ang affidavit naman na ginawa ni Madriaga. Titingnan natin kung pwedeng mangyari. Ito po, ipakita ko sa inyo ang affidavit. Ramon Tulfo, Trillanes. Tingnan mo yung kasinungalingan ninyo. Masdan nyo ang ginawa nyo. Yan. Yan ang affidavit. Yan ang affidavit na sinasabi ni Madriaga na sinasabi rin ni Namo fake Congressman Benny Abante na dapat to imbestigahan ng Ombudsman at House of Representatives. Sabi niya, ay Ramel Lagunoy Madriaga. Tapos, educational background. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. So, next to, Roman numeral number 2, government service. Nagtrabaho daw siya mula noong 1993 hanggang 2021. Ay nagtrabaho siya sa mga ganitong opisina. A, Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Bureau of Customs mula 1993 hanggang 1995. Ibig sabihin, habang nag-aaral siya ng law sa San Sebastian College, ay nagtatrabaho siya. Next, letter B, nagtrabaho din siya mula noong 2001 hanggang 2015. Nang ibig sabihin ay wala siyang trabaho mula noong 1996 hanggang 2000. So, ang trabaho niya ay 2.
National Security Council, tsaka Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Tapos letter C, nagtrabaho din sa NSC uli, National Security Council. This time, sa NBI din, National Bureau of Investigation. At sa Revenue and Integrity Protection Service, RIPS, mula ng 2018 hanggang 2020. Nang ibig sabihin, 2016, 2017 ay wala siyang trabaho. O bakit hindi niya nilagay ang trabaho dyan nang sinabi niyang 2016 ay kinuha siya ni Duterte? O ngayon, sinabi niya na noong 2018 di 2020, overlapping years. Paano mangyari mag-overlap? May badagdag trabaho na naman sa Presidential Security Group at GHQ, General Headquarters ng Army. Tapos sinabi niya, at the start of the 2016 election campaign, Congressman Roy Goles introduced me to the Duterte family. Paano mangyari? Si Goles ay Liberal Party. Si Duterte ay PDP. Paano magkasundo mga yan? Patay na nga si Roy Goles eh. Tapos sabi ni Madriaga dito, I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. Hindi naman siya tumakbong presidente, vice president naman. Paano mangyari yan? Tapos number 6, when Duterte was elected as president, si Digong yun he ordered me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council, principal as part of the civilian composite member separate from the NSC Secretariat. Bigat ang dating pinagkatiwalaan ni Digong. And during that time, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan double barrel. Tapos sabi niya, in 2018, I was formally assigned by the President to work for the Presidential Security Group in Malacanang to teach technical driving and strategic transport courses. Number 3, picture Roman numeral number 3, work with Mayor and Vice Mayor and Vice President Sara Duterte. Sabi niya, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Paano ka magiging epektibo sa Davao City? Hindi ka naman Cebuano. Ang alam ko, Bicolano ka. Marunong ka pa mag-Cebuano para makagather ka ng informasyon sa Davao City? Next, number 10, sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her planned 2022 presidential candidacy. Hindi ka siya tumakbong presidente. Paano mangyari yan? Si Bongbong ang tumakbong presidente at vice president siya. So sabi niya, number 11, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president, ISIP, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Totoo ba yan? Meron bang naglalabay na organisasyon na ISIP na hindi man siya tumakbong presidente? At 2020, hindi ka tumakbong presidente. So, ano yan? Wala yan. Gawa-gawa niya lang yan. Invento na lang yan. So, number 12, we were able to register ISIP Pilipinas at the SEC with me as the national convener. Funding of ISIP was provided by Mayor Sara Duterte along with other support groups. Paano magpapand yan? Hindi naman siya tumakbong presidente. Number 13, when Mayor Sara Duterte won as vice president, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Trabaho ng military yan Pangunahan mo pa military. At ikaw pa, sabi mo, ikaw nag-introduce kay Colonel Dennis Nolasco, kay BP Sara. At ikaw rin nag-introduce, at si Dennis Nolasco rin nag-introduce kay Raymond Dantila Chica. Hindi na kailangan na introduction. Bakit? Sila ni Dennis Nolasco, kung totoo man siya sabi mo, ay PSG na sila ni Digong dati, kilala na sila ni Digong. Kasi si Digong ang presidente hanggang 2022. June 30. Tapos sabi mo, 15, from July 2022 to April 23, I worked with Colonel Nolasco and Colonel La Chica. Our work involved tactical transport services securing BP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information and transporting large amounts of money to several persons
as instructed by VP Sara. Sino magtiwala sa iyo? Wanted ka na sa panahon na ito. Nahuli ka July 13, 2023. O ngayon, kung nahuli kang totoong tao ka ni Sara, di dapat nilabas na sa dyaryo ng mga kontra Sara na ang aide ni Sara Duterte ay nahuli sa kidnapping. Bakit walang balitang ganon? May binalita na ganon na nahuli ka pero hindi sinabi na ikaw, hindi sinabi sa mga news na ikaw ay aide ni Sara. Tapos sabi niya, some of the work and information that I have personal knowledge of are the following. Ito, the following. Confidential funds 2022-2023. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and two DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with four duffel bags of money. Aba, wanted ka na sa panahong ito. Nagsiserve ka pa. Ang kausap mo pa yung taong pwedeng humuli sa iyo. Colonel La Chica handed to me portions of that money. Amounting to around 33 million and 35 million per duffel bag to be delivered to various people. Sinabi mo na mag-deliver ka, ikaw mismo nag-deliver sa Cabuyao, Laguna, sa mayor sa Laguna. Hindi naman sinabi na mayor ng Cabuyao, pero sa mayor sa Laguna, bakit hindi mo binanggit kung totoong sinasabi mo? At sinabi mo, binigay mo sa isang tao. Bakit mo binigay sa tao ang isang 35 million? Kumpiyansa ka ba ron na makarating ka mayor kung talagang totoo mo sinasabi mo? Number 18.2, paragraph. Another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw VP spokesperson Reynold Bonsayak, former classmate of VP Sara. He signaled me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instructions. Sino ba namang tao ang gagawa ng, sige, akit ka. Alam na niya yung pera ang dala mo, bakit ka papayagan akyat ng ganun? Ay, inconsistency. Na 18.3, another duffel bag of money was left in the car, which I drove to the ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in specific reserve spot, and I placed the case on top of the left front wheel. Alam mo, may pera, ilagay mo lang susi doon. Takpot. Delivery to Santiago family, 80 million pesos. Anong ginawa? Sabi mo, on another occasion, around the same period. Ano yung the same period around? I was handed a white Vios by Colonel Nolasco, which contained money amounting, bakit mo si Colonel Nolasco lang maghatid? Bakit ipapagkatiwala sa iyo? Hindi mo nga in-explain dito eh. Tapos number 20, Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. I followed his instruction, locked the car, placed the case on top of the left front wheel. Sino may sabi ng na maglalagay ka ng susi, ikaw kukuha ng iba. Na hindi mo naman kilala kung sino kukuha. Ang laman, 80 million. Gagawin mo ba yun? Tapos number 21, one day I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Ria, who was a classmate of VP Sara at San Sebastian College of Law. Tapos sinabi mo pa, after several days, I learned that the magnetic lifters, magnetic lifters ka pa, na mga istorya. Asa na ba yung magnetic lifters? Ito, during my meeting, sandali, may Honda Civic ka pa, nabasa ko na yan. During my meeting with Attorney Manasseh Vance Carpio, asawa ni VP Sara, sa Burgos Circle in Bonifacio Global City, Vance Carpio instructed me and my team to pick up the magnetic lifters. Bakit, of all people, bakit ikaw bigyan ng instruction? Hindi mo pinaliwanag. Sinabi mo, the original plan, however, was aborted because one of the President Duterte's men working as an intelligence officer tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine, hydrochloride, o shabu. Tapos sabi mo, I met with Attorney Vance Carpio again at the same place in Burgess Circle, BGC, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary.
Bakit? May connection ka ba sa customs at ikaw papakunin ng sinasabi na gano'n? Hindi ka kapanipaniwala, tol, kung magkwento ka. So, yan po ang affidavit na sinasabi ni Abante na dapat paimbestigahan. Pahig ba kayo dyan? The impossible affidavit. Kulang sa detalye para magiging totoo. At tandaan ninyo, lahat ng affidavit ay hearsay. Hanggat hindi mo pa or hanggang masubject mo pa sa cross-examination. Saka pa lang magiging tanggapable. Pero kung hindi, kahit na dokumentado pa yan, kahit na notaryado pa yan, ay hindi matatanggap na ebidensya yan. Kung hindi masubject sa cross-examination. Alam na mga sino-sino ang abogado dito nakarinig. Alam na mga judge na nakarinig dito sa akin. Alam na mga fiscal na nakarinig sa akin. Alam na mga state prosecutors na nakarinig sa akin ngayon. Alam ni Fiscal AG yan. Kaya, kayong mga abogado, Attorney Bueno, ano ka ba? Abogado ka ba o hindi? Bakit mo bigyan ng halaga itong affidavit na ito na wala kulang-kulang sa detalye? Kung sino mang abogado ang magsasabi na ang affidavit dito ay maayos, ay maghunos dili kayo. Huwag kayo papahiya ang inyong karangalan bilang abogado. Sa mata kasi ng totoong abogado o di kaya good lawyer counsel, ay hindi matatanggap yun bilang ebidensya na maraming butas, maraming detalye na hindi na ibibigay. Kailangan kasi kompletong detalye. Kagaya kay Gutesa na kompletong detalye na sa pagsabi, sa pagsasalita sa Senado, kaya tanggapable ang kanyang sinabi. Although yung affidavit itapon mo yan, walang kwenta yun. Pero ang mga binanggit niya sa harap ng mga senador, taken under oath. Yun ang mga totoo. So, ibig sabihin, walang ginawa ito si Benny Abante, kundi magpapasip-sip na naman, tutulungan niya si Marcos para mawala ang galit ng tao kay Bongbong Marcos, ibalik niya kay Sara. Yan ang gusto niya gagawin. So, welcome to the fray and play with your play. Mr. Fake Congressman Benny Obispo Abante. Pastor Rodi Rabi, bahala ka na dyan sa iyong kaibigan. Okay. Si Crazy, si Greco Batista, good PM po. Shout out po sa aking idol na si Francis Leo Marcos. Makagago si Francis Leo Marcos. Yan may mga idol sa dito. May idol si Marcos, si Francis FLM dito. Crazy, have a blessed day Sunday, Dr. Toto. Heidi Uyaw, Toto please. Bakit anong please? Joe Lao, good afternoon. Joe, kumusta? Tapos Kadutae, believe talaga ako sa iyo. Kahit laway mo lang ang ebidensya. Ay, laway. Pinakita ko na nga sa iyo, maglaway-laway ka pa. Ikaw talaga discriminatory ka. Huwag mo tawagin Dutae ang tao. Tawagin mo lang Duterte supporters. Pwede na yan. Kasi pag Dutae, ibig sabihin, ang tingin mo sa Duterte supporters ay tae. Ikaw, ano ka? Mas mabaho ka pa sa tae? Bacas Quarter, Marcos resign. Merry Christmas and Happy New Year. Rodi Rabi Pastor. Okay. At tapos, sino pa? Si Reynold Dragonton. Musta na po, Senator Bato? Si Senator Bato, nagtatago pa rin ata eh. Magpakita ka na. Ako bahala. Pwede ka nang depensahan kung pakita ka lang. Engineer Toto, yan si Madriaga Aksaya lang sa oras. Kaya sinasabi niya, walang katotohanan. Klaro naman eh. Naimbang nga malim. Ramel Bengson. Pati sa mga kapsat ko. Tapos si Rodi Rabi, Dr. Kasi, you are in my prayers. Salamat po. Sunny Saludes, kupal daw ako. Reynaldo Charles, Sara Duterte for President. Ray, tama ka sir. Louis Venco, 10 na car, ganyan, di na kasya eh. Sa 10 daw, hindi na kasya sa ganun. Tama lamang. Tapos Ramel Bengson, diversionary tactic lang ng mga buhaya. Yan, panakip buta sa
flood control anomalies. Tama ka. Maria Quilusa at Trililing, aw-aw na naman mga bangag. Noel Ruiz, tanggalin na senators at congressmen, walang silbi, puro nakaw lang ginagawa. Kaya pala nadala ito. Kapwa pala ni Trillanes na Bicolano ito si Madriaga. Kaya nadala-dala niya. Huwag niyo naman dalhin sa masama ang mga Bicolano. Maray na po, mga Bicolano. Oriel Lipo, kabubuhan ni Abante yan. Player, as if you know better than Madriaga, why not write an affidavit of your own? Challenge. Ito na nga pinakita ko na. Ano ka ba? Mabubo mo naman, player. Pinasa na nga natin lahat Sinabi ko na sa anong tamang affidavit na totoo. Dapat detalyado. Ito hindi. General statements. Terence issued, gagawin nila lahat para lang mapagtakpan ang flood control issue. Loida Cariaga, worries, no worries, his affidavit stand on court, soon not in your channel. Isa ka pa kabubo. Hindi yan tatanggapin sa korte. Yung mga ganong affidavit. Andrea Guico, watching from Singapore. Bergie Piquero, sablay ang script ni Asong Trililing at Dilema. Nasabi pa si Dilema, nakausap daw niya ito. Yan lang ba produkto niyo, Dilema? Gumawa ng affidavit na maraming kulang-kulang na ebidensya, detalye. Bergie Piquero, sablay script note. Bergie Piquero, Attorney Palad, matalino pa ang grade 1 sa'yo. Tama, Attorney Palad, pinahiya mo sarili mo Abante appointed son of Comelec, George Garcia. Kinampiyansa ni George Garcia Sino daw yung drug lords at pug operators? Hindi man ang binanggit. Maya pagat panapon po, Tony Toto, watching from Singapore. Terence, sa mga kabalin ko, maya pagat panapon. Sa mga kabsat ko, maimbag nga malim. Korap lahat ng congressmen, kasamahan ni Marcos, sunugin niyang mga ng Diyos sa Diyos sa api kasama si Abante, bastos na pastor. Yawa na pastor. Magandang hapon po sa lahat. Hanggang dyan lang muna tayo. At yung mga hindi pa nakuhan, mag-like kayo. Kung hindi pa nakalike, mag-like po kayo. Share at saka mag-subscribe na rin kayo. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. At saka yung i-convince nyo yung mga kamag-anak, kaibigan na sumali sa ating komunidad ng Dr. Toto Tirador. Salamat po. Alex Tihano, di ba dapat pag problema ng bayan, dapat walang kulay-kulay tayong lahat? Problema silang gumagawa ng kulay. So, Alfonso Villarta, kurap lahat ng ang problema ko sa mga dilawan, mga pinklawan, kumakampi na kay Marcos. Kagaya makabayan ko, di ba? Nakagaya kay Kainso. Si Ronald Llamas, kumakampi din kay BBM. Yan ang boyfriend ni Rizal Ontiveros, di ba? Guwapo, magaling, matalino. Magpapatawa lang lagi. So, Dan, like, subscribe na po. Salamat po. Boto, buti naman mapakita, boto. Bakit boto? Okay. Maraming salamat po.